So, ayun. This is the part 2 ng video kanina. So, now, alam niyo na yung EC2 instance. Ngayon naman, nandito na tayo sa part kung saan mag-create na tayo ng account ng AWS. Pero hindi ko na ituturo sa inyo kung paano mag-create ng account kasi madali lang naman yun. So, sign up ka lang doon tapos enter mo lang yung card mo or yung debit card, credit card mo para maka-sign in ka. Huwag ka mag-alala kasi wala ka namang babayaran doon. Free naman siya. And this time sa mga tutorial na gagawin natin, mag-stick lang tayo dun sa mga free tier para wala tayong gastos. So, let's say this time nakapag-create ka na ng AWS account mo. Sa AWS, meron tayong tinatawag na root user and IAM user. So, meron tayong root user tsaka IAM user. So, by default, pagka login mo, ang gagamitin mo is yung root user account mo. Ano yung root user account? Siya yung pinaka main account mo doon. So, ang best practice natin dito, yung root account, tinatago lang natin siya in case of emergency. Pero lagi natin ginagamit yung IAM account natin when deploying na when using it. So, IAM account is same lang din. Bibigyan din natin siya ng access. Same as the admin account, which is root user account. So, okay. So, this time, sign in tayo yung ginamit natin. So, yung ginamit nyo pang sign in. Then, patunayan natin hindi tayo robot. So, okay, sign in. So, pwede mo rin i-apply yan yung MFA. Upon creating naman, baka makikita mo yan. So, okay. So now, ayan, dito na tayo sa loob ng AWS. Ano yung makikita mo sa AWS? Ayan yun. So, ayan, kung makikita mo dito sa personal account ko, ito lang yung binabayaran ko, $4.7. So, okay na yan. Yung $4, may kami, 300 pesos para sa ilang months ko na siya ginagamit. Ayan o. So now, punta naman tayo sa punta tayo sa IAM. Okay, so sa IAM, punta tayo sa users. Punta tayo sa users. Tapos, meron na akong mga na-create. Pero this time, papakita ko sa inyo kung paano. So, create user. Then, yung username na gusto mo, for example, si test1 account. Then, check mo lang to, provide user access to AWS Management Console. Meaning, yung account na gagawin mo, meron siyang access dito sa console ng AWS. Bakit? Meron bang mga account na walang access? Meron. Yun yung ginagamit para sa mga service accounts. Service account ay yung account na magde-determine ng identity ng isa mong AWS service or identity na mag-identify ng isang policy, ng isang group, isang rule. Pero this time, ang gagawin natin is merong user access. So, ayan. Are you providing console access to a person? Ayan. So, dito tayo sa I want to create IAM user. So, ayan. Tapos, auto-generate password, custom password. So, let's say, gawin na lang natin is custom password. So, ang password na gagamitin natin ay, for example, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, exclamation.
User must create new password at the next sign in. So, okay, let's go. Next. Ngayon, uh, meron na tayong group which is admin. Ang nakalagay doon is yung administrator access na policy natin. So, ang gagawin natin, i-add lang natin yung user na create natin dito sa admin para yung policy na makuha niya ay administrator access. So, ganyan siya. So, and then, next. Ito na, review na. So, si admin, yun yung group. Tapos, ang mangyayari daw sa kanya ay mag-change password. Then, create user. Ayun na siya. So, ito yung console, sign in URL. So, try natin yan. Test 1 account, username, then password. So, since na nakasign in na ako dito, open na lang tayo ng ibang browser or ng incognito. Try natin. Mas madali. Ano daw sabi? Ito yung console sign in URL. Enter natin yan dyan. Itayin lang natin. Then, username and console password. So, username, test 1 account. Password natin ay 1234, 1234, ABCD, exclamation point, show password, sign in. Then, tatanungin tayo kung ano yung next password natin. So, ganun lang siya kadali. Bali, ang goal is hindi natin gamitin yung root access natin. So, malalaman mo siya or maiintindihan mo siya lalo kapag nag-work ka na sa bilang sa cloud engineer sa AWS na platform dahil syempre yung root access, siya yung nag-create mismo nung account ninyo. Sino yung nag-create ng account ninyo? Malamang sa malamang yun yung CTO ninyo, di ba? Yung Chief Technology Officer ninyo o yung CEO ninyo. Pwede rin. Then, by that, bibigyan niya kayo ng access, kayong mga cloud engineer. So, type natin yung old password, ABC, 1234, ABCD, exclamation point. So, new password, type natin. New password. Type natin. Then, mag-match, confirm. So, sign in. So, yeah. Ganun lang siya. Padali. So, this time, kung ano yung access ni root access, diba? Yun din yung access ng IAM user nato. So, ayan. Next video tayo. Tuturuan ko naman kayo kung paano mag-create ng EC2 instance. Okay? Next video.